rental property natin, yung Mandela One. At syempre tatawagin ko ang aking co-host ngayong gabing to para siya yung magdi-discuss noong Mandela One rental property. So, Ayan. So, ito yung mga rental property JVS mechanics, property description, performance, at paano sumali sa Mandela One. Okay, so sa joint venture savings, ang ginagawa natin is pumipili tayo ng specific project to support. Okay, so ang nangyayari is profit and loss sharing scheme instead of fixed interest. So for example, sa mga rental properties, base ito sa mga collection natin sa renta. And then kung ano yung nakolekta, yun yung paghahatian ng SEDP pati na ng ating mga social investors. Ang joint venture savings ay isang proactive savings system. So ano ba yung real estate JVS purpose? Ito ay pag-provide ng affordable and decent housing and business spaces para sa mga low-income households. Ito din ay makakapag-provide ng alternative investment to small social investors with capital preservation. So hindi nababawasan yung inyong kapital. Okay, so ito yung Mandela One na property, and ito ay may 3 units na commercial property. So, meron diyang, so ngayon ay fully occupied. So, ang mga tenants natin is Mercury Drug, kanina naman nakita ninyo, isang cafe at isang barbershop. So, ayan yan ngayon, no, yung ating mga tenants sa Mandela One. oo. So, eto lang 'no, nakakaaliw kasi meron akong update dito Flo 'no. So, nakikita niyo yung smaller na yung bigger na rectangle 'no, na quadrilateral na lang 'no. Oh. Di ba? Yan yung property natin. Pero hindi Okay. natin pina-occupy yung likod kasi wala pa tayong budget noon, no? Tapos itong mas maliit na square, rectangle or quadrilateral natin ay hulaan mo Flo kung anong maipapatayo diyan. Magiging kapitbahay ng ating rental property. Hala, hindi ko alam. Wow, yes. May clue ba? May clue? Ako, bubuyog. Ay, Jollibee! Yes! Magtatayo ng Wow! Jollibee. Wow! Kami. Magtatayo ng Kaya naman Jollibee. yan. So, dadaming tao, yung foot traffic. True. Happy. Makikita nyo po dito sa medyo sa side na to, no, ay ayan, no, yung cursor, nakikita nyo, may space pa. So, meron pa po tayong, pwede pa nating dikitan si Jollibee, papatayuan pa natin dyan. Tapos, pwede natin i-extend sa likod, no, yung ating construction. Kasi nga mag-i-increase yung foot traffic, feeling ko magre-request itong si Mercury Drug na palakihin yung no. At makikita, maganda kasi talaga yung location, no? Ito po yung simbahan, no? Yung simbahan. Tapos ito po yung school, no, ng simbahan. Okay. Ito yung pula dito, 'di ba ito yung simbahan? Yung pula na maraming kalawang diyan. Yan yung gymnasium. Yung tapat po niyan, doon yung bahay namin. Doon kami lumaki. Oh, 'di ba? Parang sa poblasyon kayo, no? Yes, nasa center talaga. Usually, di ba doon na mayayaman? Managaharing uri sila. Basta, magpaka-Jollibee na kami. Ayan. O, di ba? Ayan. O, ano yung mechanics ng joint venture savings natin? Sige. So, ang nabanggit ko nga kanina, profit sharing tayo. So, yung kung ano yung kinita or nakolekta sa renta, yun yung paghahatian. So, kung ano yung net income is madidistribute sa investors, pero bawas yung ating property management fee, pati yung ating tax payment to government. So, 7% yung tax payment to government, yung property management fee,
15% para dun sa mga naka-invest na sa Madela 1. And then magkakaroon tayo ng bago na i-open natin, yun yung Madela 1A, 20% ang magiging property management fee nito. Okay. Okay, so ang pwede nating magiging contribution dito kung tayo ay mag-i-invest or magse-save is 100,000 pesos per contribution. So kung magdadagdag ka more than 100,000, kailangan 200,000 na yung ipapasok mo or 300, 400, 500. Yun na yung maximum natin na mai-invest. So ito ay exclusive to SEDPI Co-op members. So kailangan nyo muna magpa-member and magawa yung requirements natin to be a co-op member. And then Ayan. yung JVS contribution, Flo, nagtatanong si MD kung paano daw ba maging member ng SEDPI Co-op, no? Ipalabas ko nga lang itong video natin kung paano maging SEDPI Co-op member, ha? Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the SEDPI Kasosyo community and get started to be a social investor today. Step 1. Umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/sedpicoop-PMES now na! Step 2. I-deposit ang iyong initial share capital, membership fee at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay or direct bank deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/sedpipay para makapagsimula. Step 3. Mag-login sa iyong SEDPI SRI online account at ipaalam ang inyong deposit. Go to bit.ly/SEDPI online SRI at kami na ang bahala sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa SEDPI Kasosyo ngayon and let's start building a brighter financial future together. Yan. exciting. So yung 100,000 or more na i-contribute ninyo, mababalik yon if may kung binenta yung property or nag-end yung property life. Okay? So yung next natin is yung returns and payout. So ito, as I mentioned, depende siya sa rental collection. So variable yung return, projected ng 6 to 15% per annum. This is tax-free since co-op tayo. Bakit naabot hanggang 15%, Flo? Ayan, kasi syempre yung rental natin nag-i-increase yan, no? So, for example, yung sa Mercury Drug, every year is nag-i-increase. Yung iba din ay mag-i-increase throughout the years, no? So kaya ang projection natin ay pwedeng umabot ng up to 15% yung kikitain. So, ayun, tax-free ito dahil co-op nga ang SEDPI, and then kung winidraw mo yung contribution before 2 years, merong exit fee ito na 3%. So, itong investment natin, like other joint venture savings, ay walang guarantee. And then, yung property na Madela, SEDPI pa rin yung magmamay-ari ng property na ito. Ayan. So, tuwing kailan yung ating payouts, ito ay quarterly based on actual rental collections. Tapos makikredit ito sa SEDPI wallet. So once nasa SEDPI wallet na to, pwede ninyong i-withdraw o kaya i-reinvest. So just a reminder, yung amount in your wallet does not earn. Okay, so ang start date natin, yung Madela 1 nag-start noong 2020 and immediately nag-earn ng rental income. And yung Madela 1 naman is today ang start, no? And pagdating ng 8 tama ba? Nung end ng quarter is makaka-payout na. Ayan. So far yung January to December 2023, ito yung naging rental collection natin dun sa tatlong units. So
775,275 yung nakolektang renta. And then, binawas natin yung property management, which is 116,291. And yung tax na 54,269. So, yung paghahati-hatian na profit is 604,714. Yan. So, yung yung halaga nung ating property is dinivide natin by 100,000. So, doon sa 8 million na property value, pag dinivide yun sa 100,000 is 80. So, yung payout per unit or per 100,000 na investment is 7,559. Okay? So, noong 2023, ang kinita nito is 7.56%. So, ito yung payout per unit na 7,559 divided by amount per unit, which is 100,000 pesos. So, ano yung scenario pagka fully occupied katulad ngayon? So, ito yung project or yung tinitingnan natin na magiging kita for this year. So, yung rental collection will be 818,211 minus the property management fee. So, sa Madela 1, this is 15%. So, 122,731. Ang Madela 1A naman na 20% is Feeling ko may parang may mali diyan, oo. okay, Sige. so Basta yung sa percentage na lang muna yung tignan natin, 'no? So, at saka yung mukhang dun lang naman nagkamali. oo. Dun sa naman, okay. So, Dito na, ayan. ayan. So, ang magiging payout per unit for Madela 1 is 7,978. Ang Madela 1A naman is 7,466. So, ang expected return natin for 2024 ay sa Madela 1 ay 7.98. Ang Madela 1A is 7.47. So, napakaganda ng returns nito. Ayan. So, ito lang yung ating summary nung kaninang diniscuss ko na terms and conditions. Okay. So, again, minimum and in multiples of 100,000 ito. Tapos may yung returns, expected returns ay 7 to 15%. Okay. So, ngayon, ang availability is nasa 400,000. And then, yung property value natin is 8 million. Tapos ngayon, ang naka-set na SEDPI counterpart, which is 20%, is 1.6 million pesos. And then yung meron ng mga social investors is 6 million. So ang wala na lang na kulang na lang natin is nasa 400,000. Ayan. So yung mga binanggit natin na rate is per annum. Si Mimi. Ang tanong ni Mimi ay per annum ba yung rates na binabanggit mo? Yes, annualized na yung rates. So per annum ito. Ayan. Okay. So paano sila sasali? Just to summarize. Okay. So kailangan natin na whether it's fresh deposit or reinvestment, kailangan ang pipiliin ninyo is Madela 1A. Yung sa fresh deposit lang, syempre mag-deposit kayo ng investment ninyo and then mag-inform deposit. Yun yung pipiliin sa ating system. And then sa reinvestment naman, mag-add kayo ng reinvestment. Ayan. So if you want to contact us, pwede kayong mag-reach out sa facebook.com/sedp and email natin na support@sedp.com. And ito yung mga contact details natin. So, pwede kayong tumawag sa aming landline. So, if nandito lang kayo sa Manila, 700000855.
O kaya pwede din kayong mag-contact through our cellphone number. Nasa Viber kami and WhatsApp. So, kahit na abroad kayo, pwede nyo pa rin makontak itong aming number. So, ito ay +63 995 423 0830. Ayan. And ang aming command center ay nasa Quezon City, sa tapat po ng Ateneo. Ito po ay sa Loyola Heights Condominium. Ayan. Yan. So, Okay, sige. So yan po ang episode natin ngayong gabi. So maraming salamat po. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.